Nung nakaraan ay tapos tayo sa anyo ng morpema. Ngayon naman ay tumungo tayo sa dalawang uri ng morpema. Ito yung uri ng morpema ayon sa kahulugan at uri ng pagbabagong morpoponemiko. Tumungo tayo sa unang uri. Ang uri ng morpema ayon sa kahulugan ay may dalawang uri. Ang morpemang may kahulugang pangnilalaman o morpemang leksikal at morpemang may kahulugang pangkayarian o morpemang pangkayarian. Tumungo tayo sa unang uri. Ang morpemang may kahulugang pangnilalaman o morpemang leksikal may tiyak na kahulugan at binubuo ng nominal na pangalan, pandiwa at mga panuring na pang-abay at pang-uri. Ito ang mga morpemang tinatawag ding pangnilalaman sapagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nangangahulugan na ang morpema ay nakatatayo ng mag-isa sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi na nangangailangan ng iba pang salita. Halimbawa tayo rito ng pangungusap. Magaling sumayaw si Raymond kaya siya ay nanalo sa dance contest. Tingnan natin dito ang mga salitang may kahulugan. Ito ay mga magaling, sumayaw, Raymond, siya, nanalo, dance contest. Ito ay dahil sa mga pangalan, pandiwa, pang-uri, pang-abay. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ng apat na yan. Una ay ang pangalan. Ito ang mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, bagay, hayop, pook, pangyayari at marami pang iba. Halimbawa, Raymond, dance, contest, aso, tao, paaralan. Pangalawa, pandiwa. Ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangusap. Ito ay maaring kilos o galaw ng tao, hayop o bagay. Halimbawa, sumayaw, nanalo, mag-aral, gumuguhit, naglilinis. Pangatlo, pang-uri. Ito ay nagbibigay ng description o turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Halimbawa, maligaya, palaaway, balat sibuyas, marami. At ang huli, ang pang-abay. Ito ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, kahapon, kanina, magaling, doon. Tumungo naman tayo sa pangalawang morpema. Ang morpemang may kahulugang pangkayarian o morpemang pangkayarian. Ito ay walang kahulugang taglay hanggat hindi na isasama sa iba pang morpema. Binubuo ng mga pananda at mga pang-ugnay. Ito ang mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangusap. Halimbawa, gamitin natin ang halimbawa kanina. Ang mga salitang si, kaya, ay, sa ay mahalaga dahil hindi naman natin mababasa ang pangungusap kung ito lamang ay magaling sumayaw Raymond, siya, nanalo, dance contest. Mapansin natin kulang ang pahayag kung wala ang mga apat na ito dahil sila ay tinatawag na una ay ang angkop. Ito ang ginagamit para pag-ugnay ng mga panuring at mga salitang binibigyan nito ng turing. Halimbawa, na, nang, at, g. Pangalawa, pangatnig. Ito ay nagpapakita ng pagbubukod, pagsalungat, o paglilinaw. Halimbawa, at, ngunit, datapwat, subalit, kaya, saka, pati. Pangatlo, ang pangukol. Ito ay nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip, o pang-abay sa iba pang mga salita sa loob ng pangusap. Ito ay maaari ding magturo ng lugar o layon. Halimbawa, sa ukol sa o kay, hinggil sa o kay, ayon sa o kay. Panghuli, ang pananda. Ito ay nagpapakilala o nagsisilbing tanda ng gamit ng isang salita sa loob ng pangusap. Halimbawa, si, sina, ni, ina, ang mga, at ay. Ngayon ay tapos na tayo sa mga uri ng morpema ayon sa kahulugan. Tumungo naman tayo sa pangalawang uri, ang uri ng pagbabagong morpoponemiko. Meron tayong 7 uri ng pagbabagong morpoponemiko. Ito ay asimilasyon, pagkakaltas ng ponema, pagpapalit ng ponema, metathesis, paglilipat ng diin, reduplikasyon at reduksyon. Pumunta tayo sa unang uri.
Ang asimilasyon, ito ay tumutukoy sa pagbabagong naganap sa salita dahilan sa impluwensya ng ponemang kasunod nito. Isang ponemang pailong na ma o na ang maaaring gamitin sa pagbabago. May dalawang asimilasyon, ang asimilasyong partial o di ganap at asimilasyong ganap. Tumungo tayo sa ang partial, ang pagbabago sa unang morpema. Ang ponemang nga o nang ay nagiging na o m o nanatiling nang dahil sa kasunod na tunog kapag kinakabit sa isang salitang ugat na nagsimula sa pa o ba. Ang nang ay nagiging m. Halimbawa, pang plus bansa equals pambansa. Nagiging n naman ang huling ponemang nang kung ang kasunod ay alinman sa mga sumusunod na ponema na D, L, R, S, T o da, la, ra, sa, ta. Halimbawa, sing plus tangkad equals sin tangkad. Mang plus daya equals man daya. Natawag yan ng mga allomorph ng morpema. Pwedeng magbago ang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran at ito'y tinatawag na allomorph. Ang morpemang pang ay may tatlong allomorph. Ito ay mga pang, pam, at pan. Una, ginagamit ang allomorph na pang kung ang inuulapi ang salita ay nagsisimula sa mga patinig o ilang katinig. Halimbawa, pang, alis, pang, walis. Ginagamit ang pang kapag ang sinusundan o sumunod ay patinig o vowels at ilang katinig. Pangalawa, ginagamit ang allomorph na pam kung ang inuulapi ang salita ay nagsisimula sa pa o ba o p o b. Halimbawa, pam, bansa, pam, pito, pam. Inuulapi ang salita ay nagsisimula sa p o b. Pam, bansa, b. Pam, pito, p. Pangatlo, ginagamit ang allomorph na pan kung ang inuulapi ang salita ay nagsisimula sa d, l, r, s, t. Pan, inuulapi ang salita, nagsimula sa d, l, r, s, t. O, tandaan nyo, da, la, ra, sa, ta. Para inyo matandaan. Pan, da, la, ra, sa, ta. Halimbawa, pan, dikit. Pan, tuos. Pan, di, kit. Pan, ti, tuos. Tumungo naman tayo sa asimilasyong ganap. Ang ganap ay pagbabago ng kapwa panlapi at salitang ugat. May pagbabagong naganap sa ponemang m, n, at nang kapag nawawala ang ponema at napapasama sa kasunod. Kasama rito ang pagkawala ng unang titik ng salitang ugat para mas madulas ang pagbigkas. Halimbawa, pang plus tali equals panali. Nawala ang ponemang G at ponemang T, kaya natira ay panali. Pang plus palo equals pamalo. Ang P ay isang letrang pang plus palo equals pamalo. Ginamit ang pam dahil ang kasunod ay P. Di ba? Pag pam, ang kasunod dapat ay P at B. Kaya ang ginamit ay pam. Ngunit inalis ang ponemang P. Pangalawang uri, pagkakaltas ng ponema. Pagkakaltas ng ponema, ito ay nangyayari kapag kinakaltas ang isang ponema o morpema sa unahan o gitna ng isang salita. Halimbawa, takip plus an equals takpan. Nawala ang letrang I. Kaya natira ay takpan. Ganun din ang tikman o tikim plus an equals tikman. Nawala ang letrang I. Sara plus han equals sarhan, nawala ang letrang A. Letrang A. Laba plus han equals labhan, nawala ang letrang A. Dala, hin equals dalihin, nawala ang letrang A. Pagkakaltas, kinakaltas ang ilang ponema, maaaring sa unahan o gitna. Pagpapalit ng ponema. Pagpapalit ng ponema, ito ay nagaganap kapag nagbabago ng anyo. Nagbabago ng anyo ang isang ponema sa pagbuo ng isang salita. Halimbawa, ang D ay nagiging R o ang da ay nagiging ra. Halimbawa, lakad plus an, dapat ay lakadan, pero nagiging lakaran. Ang H ay nagiging N. Halimbawa, tawa plus han, tawahan ay nagiging tawanan. E ay nagiging I kapag ka plus babae
plus han, kababaehan, ngunit nagiging kababaihan. O ay nagiging u, payo plus han, payohan, ngunit nagiging payuhan. Ito ay nagbabago ng anyo ang isang ponema sa pagbuo ng isang salita. Yan ay pagpapalit ng ponema. Pang-apat, ang metathesis. Ang metathesis, kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa L o Y ay nilalagyan ng panlaping in, ang I at N ay nagkakapalitan ng posisyon. Nagkakapalitan ng posisyon sa metathesis. Halimbawa, in plus lipad, dapat ay inlipad, pero nagkakapalit ng panlaping I at N bilang N at I. Nagkakapalit sila ng posisyon, kaya ang naging resulta ay nilipad. Ganon din ang in plus yaya. Dapat ay inyaya, pero nagkakapalit ng posisyon ang I at N, kaya naging niyaya. May mga salitang nagkakaroon pa ng pagkakaltas ng ponema bukod sa pagkakapalit ng posisyon ng dalawang morpema. Halimbawa, tanim plus an dapat ay taniman, pero nagkabaliktad o nagkapalit ng posisyon ang M at N, kaya naging tamnan. At nagkaltas din ng isang ponema na letrang I o letrang I, kaya ang naging resulta ay tamnan. Panlima, paglilipat ng diin. Nangyayari ito kapag nalilipat ang diin ng morpema kung ito ay nalapian. Kapag ang salitang ugat ay nilalagyan ng panlapi, nagbabago ang kahulugan nito. Halimbawa, linis plus an, linisan. Laro plus an equals laruan. Ito ay maaring lugar o bagay, laruan o laruan. Dugo plus an, duguan. Kung ito ay nilapian, nagbabago ng kahulugan. O kapag nalilipat ang diin, ito ay paglilipat ng diin. Pang-anim, ang reduplikasyon. Nangyayari ito kapag may pag-uulit sa pantig ng salitang ugat. Ang mga pag-uulit na ito ay maaaring magpahiwatig ng kilos ng ginagawa o gagawin pa lamang, tagagawa ng kilos o pagpaparami. Ang reduplikasyon ay mula sa salitang duplika o duplicate, pag-uulit sa pantig, inulit lamang. Halimbawa, pamalo, nauulit ang unang pantig ng salitang ugat na malo o palo, kaya ang resulta ay nagiging pamamalo. Panali, naulit ang na o pananali. Panghuling uri, ang reduksyon. Ang reduksyon ay nangyayari ito kapag pinag-isa ang dalawang salita, ngunit may pagkakaltas ding kasama. Nag-isa ang dalawang salita pero may pagkakaltas din. Yun ay reduksyon. Halimbawa, winika ko, ika ko, o kako. Kinuha lamang ang ika ko at kako. Pangalawa, hintay ka. Naging tay ka, kinuha ang tay at ka, o maaring ito ay naging teka. Maraming salamat!